Magandang araw mga kapatid. Minsan pa ay narito po tayo sa ating morning devotion at ang ating pag-aaralan po ngayon ay patungkol po dun sa salitang love your enemies. At sa Bible po ay makikita natin na sinabi ng Panginoon na mahalin natin yung ating kaaway. So, ang tanong po ay paano ba mahalin ang kaaway? So, madugong tanong ito. Mahirap sagutin. Ayan. So, bakit po kaya? Kasi sabi nga ay ang hirap talagang nose bleeding. Ayan. Hindi lang yung mga halimbawa kausap mo ay nag-i-English po. So ito din po parang nakakadugo ng ilong. Mahirap humakbang po. Mahirap magsalita kasi ang hirap po talaga nito. So pero ito po ay kailangan po nating mahalin ang kaaway. Makakaya natin ito kasi si Jesus mismo po ang nagturo nito. Plus siya po yung good example pagdating po dun sa love your enemies. Meron po akong 3 bagay na bakit ba dapat nating mahalin yung pong kaaway. So, love your enemies. Number 1 ay gayahin mo si Jesus. Gayon din ang ginawa niya sa iyo noong kaaway ka pa niya. Ayan. So, bakit po? Nung tayo po ay makasalanan pa, hindi pa po natin tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Tayo po ay minahal niya. Sabi nga po kung kaya tayong mahalin niya noong hindi pa po tayo lovable, kaya din nating mahalin yung mahirap mahalin. So, sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinadama ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ayan. Sabi po doon ay pinadama ng Lord yung love niya sa atin. Noong tayo po ay makasalanan pa. Tayo pala'y minahal ng Diyos. Kaya kinakailangan talaga na mahalin natin yung mga tao na nakapaligid sa atin. Minahal niya tayo, yun yung isipin natin para matuto po nating mahalin sila. Sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 44, ibigin ang inyong kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Yan po ay order ni Jesus. Hindi po ito isang suggestion. Ito po ay isang utos niya. Kailangan po natin gawin. So, love your enemies. Number 2. Bakit? Para mapahiya mo si Satanas at maipakita mo na anak ka ng Diyos. Ayan. Bakit kinakailangan po nating mahalin sila? Ang hirap nilang mahalin. Ang mundo, sasabihan ka niyan, gantihan mo. Batuhin mo. Yan. Kaaway mo yan Pero, tandaan po natin na pag minahal mo ang kaaway, ibig sabihin na transform ka na. At yung pag-ibig mo, ang siya pang magpapakunbig sa kanya. Kaya isang araw magugulat ka na rin, yakap-yakap ka na niya. Sabi nga tayo yung unang lumapit kasi tayo po yung nilapitan ng Diyos, tayo yung pinatawad ng Diyos. Kaya wag na nating sila pa, baka
ikamatay na po natin, hindi pa tayo magkabati. Ano po. So, sa paraang ganon, ano po, ay mapapahiya si Satanas at maipapakita natin na tayo po ay binago ng Diyos. Tayo po ay anak ng Diyos. Sa aklat po ng Romans chapter 12 verse 20. Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng baga sa kanyang ulo. Ayan. Sabi doon ay pakainin mo ang iyong kaaway. Parang hirap gawin. Ano po? Pakakainin mo ang iyong kaaway. So, yung pong baga doon ay hindi po yung literal. Ibig sabihin po nun ay ini-expect po niya ano po nung galit sa atin. Nagagantihan mo siya. Pero kabutihan ang pinakita mo kaya mapapahiya po siya doon sa kanyang sarili. Ano po? So, yeah. Sa pangatlo po, pangatlong dapat gawin, kung bakit na ang kaaway ay dapat nating mahalin. Number 3, para di ikaw yung bilanggo sa bitterness. Love your enemies. Para hindi ka po nakabilanggo sa bitterness. Bakit? Pag di mo pinatawad, yung mga nagagalit sa'yo araw-araw, hindi ka po araw-araw ay hindi ka mapapalagay. Hindi ka makakatulog, apektado ka. Pero pag pinili mo na mahalin sila, pagpapalain ka ng Diyos, ikaw yung mapapalaya. Ikaw yung may freedom, at hindi ka nakabilanggo. Sabi nga po ay check to freedom and X to revenge. Ang Lord na po ang bahala doon. Ang paghihiganti po ay hindi sa atin. Paghihiganti ay sa Diyos. Ayan. Sa aklat po na Lucas chapter 6 verse 28, pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang nanlalait sa inyo. So, sabi dito ay pagpalain at saka idalangin. Yun yung part natin. Huwag nating awayin. Tayo yung nakakakilala, tayo yung dapat may mahabang pasensya. Matuto tayong ibigin po sila. Mahirap po bang gawin? Mahirap talaga. Pero pag naisip mo siya, sa halip na magalit ka, magmura, gano'n. Ipag-pray mo na lang. Pag-pray mo na isang araw ay magkaisa na kayo, magpatawaran. So, mahirap po sa una, pero pinoproseso ito ng Diyos. Ang nais lang ng Diyos ay yung willing ka na ikaw yung mauna, ikaw yung lumapit. Ayan. Tanggalin na natin yung pride. Ayan. Kainin na natin yung fried chicken. So, sabi nga, love your enemies. Pero ako'y naniniwala sa mga Kristiyano. Kahit sa akin, wala naman po akong nakakaaway. Siguro po ay sa paraan lang po ng pakikipag-usap. Minsan nagagalit sa atin kasi pangit din kasi yung ating salita. Pero ayusin po natin para wala tayong kaaway. Meron po ba kayong natutunan? At nawa po ay lalo kayong pagpalain ng Panginoon. Ayan, marami pong salamat. At sa mga hindi pa po nakapalo, pakipalo po. Marami pong salamat at sa Diyos po ang papuri.